Pilipinas, kumusta po kayo? Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga ka-coffee natin abroad. Magandang araw po sa inyo. Oy! All out na! Talagang lantaran na at ibinubulgar na nila na magsisimula ng mga kampanya itong kampon ni Sara Duterte. Uy, masyado kayo namumulitika. 2026 pa lang, ang eleksyon 2028 pa. 2 years pa. Abalang-abala na kayo sa pangangampanya ninyo. Magtrabaho muna kayo, oy! Wala pa kayong accomplishment. Tapos, ito na kayo. Kampanya na agad ang inaatupag ninyo. Bakit ganun? Oh, may binuo na silang coalition. Halata naman na yung Rage Coalition, pangalan pa lang Rage Galit no? Ay ginawa nila para suportahan si Sara Duterte sa pagka-presidente. Pero may nabalitaan ako matindi daw po ang traiduran sa kampo ng mga Duterte. Kasi wala nang pag-asa si Tatay Diggs bulok na siya dyan sa dahig So si Sara, definitely yung kabilang side, kasi hati yan Actually maraming faction yan, pero dalawa yung dominant faction sa kampo ng kabila yung grupo ni Bongo at yung grupo ni Sara Duterte. At nagkakainitan itong dalawa na to. Pansinin ninyo, mismo mga vloggers nila hati-hati May kanya-kanya sinusuportahan yung mga vloggers nila, kaya nagkakaaway-away din sila Kasi yung iba, kakampi ni Bongo at ni Hanilet, kasi si Bongo tsaka si Hanilet magkakampi, di ba? Yung isa naman, grupo nila Sara, yung Duterte siblings. Ngayon, natatakot sila, konting chismis lang ito. Actually, hindi chismis, may nagsabi sa atin Chismis ba? Ewan ko, hindi ko alam. Paano natin mapapatunayan? Unless aminin nila. For sure, di naman nila aminin, Pero ito lang yun, for context lang, May nagsabi sa atin na nag-aalangan sila kay Sara Duterte kasi baka ma-impeach. Yun naman yung term Baka ma-impeach daw po si Sara Duterte. At kung ma-impeach yan, kasi medyo matagal-tagal ang proseso yan sayang yung preparation na ginagawa kay Sara Duterte. Kasi as early as now, nakakampanya na ito, nag-iikot na talaga ito. At itong binuo nga nilang Rage Coalition, ang main purpose yan para simulan na yung pangangampanya nila para kay Sara Duterte. Pero, masasayang lahat ng efforts na yan kung biglang matatanggal si Sara Duterte. Bigla siyang mai-impeach. Kaya hindi masyadong viable itong si Sara. So si Bongo ang nakikita nila na mas matino-tino o mas matibay-tibay na panlaban. Pero hindi tayo nakakatiyak na panlaban talaga. Or baka naman, nasa kabilang side si Bongo, hindi natin alam, hindi ko muna sasabihin sa inyo, Pero may mga naaamoy-amoy tayo. Anyway, matunog na pinag-uusapan ngayon itong Bongo versus Sara Duterte. Siyempre, ayaw ng Duterte siblings yan. So, ang ginawa nila, kailangan i-consolidate lahat ng resources. Makinarya. Sa eleksyon ka-coffee, kailangan may makinarya ka. Ang ginawa nila kanina ba yung kahapon? Sorry, kahapon, ay si Baste Duterte ang inappoint na nila bilang presidente ng PDP Laban. Historically, sa isang partido, di ba, Partido Demokratiko, o kaya PDP, sige, PDP Laban or kung ano man yan, kung sino yung may hawak ng pinakamataas na posisyon, siya yung may kapangyarihan sa partido. Sino ba yung matataas na nasa partido? Robin Padilla, Bongo, at sino pa? Dalawa silang senador. Si Robin Padilla, di ba nag-resign yan Kasi di niya kaya patakbuhin yan sino natira? Si Bongo. Supposedly, dapat si Bongo ang presidente. Pero dahil lang PDP Laban, affiliated kay Duterte, sa tatay at ayaw nitong kampo nila Sara Duterte na mapunta sa ibang tao, at hindi sa isang Duterte, agad-agad, habang buhay pa si Tatay Digong, inappoint na agad si Baste Duterte. So, yan na ang presidente nila ngayon. Si Baste Duterte na ang presidente ng PDP Laban. Which is, insulto yan sa mga miyembro nila na matataas ang hawak ng posisyon. Halimbawa, si Bongo, si Robin Padilla. I-accuse natin si Robin Padilla kasi ayaw niya. Kasi di niya kayang pamahalaan yan. O si Bongo lang. Malaking insulto itong ginawa nila kay Bongo. Sabi ng mga dilis, ka-coffee, gumagawa ka na naman ng fake news. Di ba obvious? Di niyo ba napapansin? Nagbubulag-bulagan kayo? Strategy yan. Siyempre, dilis kayo. Hindi kayo maniniwala. Strategy yan. Kaya agad na i-appoint si Baste Duterte para isang Duterte pa rin ang may hawak ng partido. Kasi kung mapupunta na yan kay Bongo, natatakot yung mga yan, pag namatay yung tatay, si Digong, hindi na nila maaagaw kay Bongo yan.
I don't think ganyan kahagahaman si Bongo sa posisyon, no? Pero mabait pa ito. Si Robin Padilla nakakatawa. Pakita ko muna ito. Bago itong Rage Coalition ni nilabas ni Duterte, no? Sabi ni Robin Padilla, number 1 senator, oh. Nasa Billionaire News Channel. Pwede niyo i-verify yan. Baka sabihin niyo nag-fake news tayo, ha? Sabi niya, walang pinakamagandang mamumuno sa atin, kundi isang Duterte. See? Nakita mo si Robin Padilla kung gano'ng kakitid mag-isip? Tinitingnan ang apelyido, hindi yung kapasidad. Sa ganyang linyahan pa lang halatang-halata ka na Walang pinakamagandang mamumuno sa atin kundi isang Duterte. So kahit si Kitty pa yan, as long as Duterte yan, pwede. Kung ikaw miyembro ka ng partido nila, no, ng PDP, papayag ka ba na pamunuan ka ng sabaw? Basta Duterte ang apelyido, ha? Di ba? Hindi mo iniisip ang kapakanan ng partido. Iniisip mo lang ang kapakanan ng pamilya. Nagigets siya yung punto ko. Ayaw niyong maagaw sa mga Duterte ang partido na yan na from the very beginning, hindi sa inyo yan. Kay Pimentel nga yan Di ba? Inagaw niyo na nga yan pero nakampihan kayo ng COMELEC Ayaw niyo na ipahawak sa iba. At itong si Robin Padilla, hindi ko alam ganyan ang pag-iisip. Actually, alam ko na pala, noon pa naman yan, no? Walang pinakamagandang mamumuno sa atin kundi isang Duterte. Huwag na natin tingnan ang mga qualifications. Wala nang qualifications. Apelyido na lang. Yan ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. At sinusuportahan niya ng mga tangang dilis. Huwag na natin suriin kung si Sara Duterte qualified. Huwag na natin suriin kung si Sara Duterte kaya magsalita ng straight. Hindi English sa kahit Filipino. Na kaya niya makipag-usap sa mga banyaga sa foreign leaders. Huwag na natin suriin yan. Huwag na natin suriin kung magnanakaw yan o kung may kakayahan yan. Yung basic lang kakayahan mamuno ng bansa. Huwag na natin isipin yan. As long as ang apelyido niya Duterte, go na yan. O sige na. Yan ang gusto ni Robin Padilla. Talagang loyalty sa pangalan ng Duterte. Hindi sa bayan, hindi sa partido nila. Sa pangalan lang ng mga Duterte. Uy, magising naman kayo. Anong klaseng mindset yan, oy? Sabi pa niya, kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, wow, talaga claiming ka na agad magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Grabe, hanip na hanip ito Si Robin Padilla, sabi mo, wag tayo maging ambisyoso masyado. Natatandaan niyo siya? Sabi niya, wag kasi tayo mga Pilipino, masyado tayo ambisyoso. Sabi niya yan. Robin Padilla, ikaw sarili mo sinasabihan mo, nag-aambisyon ka, Sara Duterte, presidente, at meron pa raw future president si Baste. So ano yan? Ayaw nyo na talagang bitawan ang Pilipinas. Kasi nakatikim kayo sa panahon ni Tatay Diggs Alam ninyong pumaldo kayo O kaya balik ulit kayo. O Sara Duterte, itong ambisyon ni Robin Padilla 6 years si Sara. After ni Sara, si Baste naman. After ni Baste, si Kitty naman. After noon, sino ba yun? Yung isang congressman ni Duterte. Sa inyo na ang Pilipinas. Kasi nakatikim kayo, hayahay ang buhay ninyo. Paldo talaga, umasenso talaga kayo. Ang Pilipinas, hindi. Binaon ninyo ang Pilipinas. Kaya ayaw niyong bitawan. Regardless kung qualified yan, di na natin pinag-uusapan yan. Regardless kung magnanakaw yan, basta Duterte ang apelyido, go na yan. Yan ang mindset ni Robin Padilla. Magtataka ka naman, ang mga tangang dilis, hindi ko sinasabing DDS kasi may mga matitinong DDS. Yung mga tanga dilis lang. Kasi may mga kilala ko mismo mga DDS pero matitino. Yung hindi, yan yung mga dilis. Tinatawag natin yung mga dilis, no? Walang pinakamagandang mamumuno sa atin kundi isang Duterte. Senator Robin Padilla expressed strong support for the Duterte family during the launch of the Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Ngayong araw lang po yan, nilaunch nila Linggo, April 12. Rage Coalition. Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Yung pangalan pa lang Rage, galit Talagang reflection talaga nila yun no? Mga mainitin ang ulo, mapanakit talaga The newly formed coalition led by Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte brings together Partido Demokratiko Pilipino, yung PDP, Partido Reforma and Reform PH in a unified political bloc. Wow! Unit team. Unit team pala ang habol nito. Gumawa naman kayo ng bago. May nakita ko sa article kanina, no?
Sabi sa article, pinasikat ni Marcos yung Unity na yan. Unity na yan. Tapos yung branding nila ngayon, Unity din. Kahapon, yung invitation, sabi natin, ChatGPT. Ngayon, ginaya pala yung branding. Yung Unity, ginaya nyo. Nakakatawa kayo, di ba? O ito pa, si Bato de la Rosa. Senator Bato de la Rosa, who has been consistently absent from the Senate since November 2025. Kapal nga ng mukha di ba? November, December, January, February, March, April. Magsi 6 months na po. Hindi pumapasok pero tuloy pa rin po yung sahod at ang mga benepisyo. Kapal na mukha, di ba? Nagsalita din to. Biruin mo, Hindi ka nagsasalita sa mga hearing dyan sa Senado pero para dito sa coalition na to, itong Rage Coalition, nag-issue ng isang televised statement na sumusuporta sa pagkakabuo ng Rage Coalition. Talaga nga naman si Mr. Tamado. Hindi tayo papayag na gamitin ang politika para patahimikin ang mga leader na tunay na naglilingkod sa bayan. Di ba? So kasama siya doon. Tunay na naglilingkod sa bayan. Sige mga diles, sa tingin nyo, pinaglilingkuran pa ba kayo ni Bato de la Rosa? 6 months nang hindi pumapasok, buo pa rin ang sahod. Buo pa rin ang mga benepisyo. Paglilingkod ba sa bayan yan? Tanungin nyo sarili nyo kung di ba naman kayo mga tanga. Sa tingin nyo, yung ganyang style, ang laki ng sinasahod yan, Paglilingkod pa ba sa bayan yan? Ang laban na ito ay hindi lamang para sa iilan. Ito ay laban para sa bawat Pilipino. Wow! Ang tindi! Mag-usap kayo ni Robin Padilla. Ang punto niya, ni Bato de la Rosa, motherhood statement na naman, laban ito para sa mga Pilipino. Excuse me, sir. Usap kayo ni Robin dahil sinasabi ni Robin Padilla para sa mga Duterte. Hindi para sa mga Pilipino. Magkaiba po yun. Pag mga Pilipino, kami yun. Tayo yun. Lahat ng Pilipino. Hindi lang DDS, hindi lang mga dilis. Pero si Robin, ang pinupunto niya para lang sa mga Duterte. Ito ay laban para sa bawat Pilipino na naghahangad ng maayos na pamahalaan, makatarungang sistema at may magandang kinabukasan. Di wow. Nagpapatawa ka ba? In his speech, Mayor Duterte slammed the Marcos administration over its inaction on current oil crisis facing the country following the Middle East conflict. Nakakatawa. Walang ginagawa si Marcos, etc. Excuse me again. May rollback. Unang-una, hindi kasalanan ni Marcos kung bakit mataas yung presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang importante, may ginagawa siya. At ayan na, magti-take effect na starting April 14. Bababa na po ng mahigit 20 pesos ang presyo ng diesel kada litro. Tapos sasabihin nyo, walang ginagawa. Aba, matindi kayo, Sabi ni Duterte, ni Baste, kailangan magkaisa tayo at since nagdeklara na natatakbo yung principal natin who is the Vice President Sara Duterte, magsimula na tayong kumilos. Ayun na nga. Ang aga yung mga panya. Talagang naninigurado kayo mapupunta sa inyo ang Pilipinas, Kailangan well-organized tayo. Wow! Kailangan optimistic tayo at mahalaga sa lahat, kailangan unified tayo. Sabi niya. Hindi ako nagsabi nun wait lang. He lamented that under President Marcos, drugs and corruption returned in full force in the country. Wow. Bakit sa Davao lagi nahuhuli? Bakit dyan sa inyo lagi may nahuhuli? Tapos sisisi mo sa Marcos admin? Akala ko ba, effective yung war on drugs si Tatay Digong? Bakit hindi naubos yan? Kung effective yan, naubos na yan ang panahon ni Digong, hindi na magsisibalik yan. Ayaw nyo kasi aminin, palpak yung war on drugs. Band-aid solution lang yun, pansamantala lang yun, hindi long-term yung solusyon ni Digong. Tapos ngayon, sisisi nyo kay Marcos, matindi pala kayo, Nakakahiya kayo, nangangarap kayo. Sara Duterte, Presidente. Basta Duterte, Presidente. Wow. O siya, sige, komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook, please. Baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page. Click lang po ng follow. Comment lang kayo dyan. At kung nagustuhan nyo po itong video, i-share nyo na rin po para marami pong maabot. Mga nasa YouTube, subscribe na po kayo. And TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa akin sa sunod na video. Bye-bye.